Maganda si Raquel. Nagkakasundo naman sila. Pero nung nalaman na wala siyang balak na maniran sa Manila at ang kanyang pagmamanukan lang gusto niyang palaguin, biglang lang nanlamig si Raquel at pinayag ang aking anak. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang buhay at karera ng isa sa mga pinakasikat na matinee idols noong dekada 60, si Ramil Rodriguez. Kilalanin natin ang kanyang mga kontribusyon sa pelikulang Pilipino, ang kanyang mga tagumpay, at ang mga huling taon ng kanyang buhay. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Ramil Rodriguez na ipinanganak bilang Rene Emilio Moreno Rodriguez noong Agosto 22, 1944 sa San Fernando, Pampanga, ay naging isang pangunahing bituin sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Nagsimula ang kanyang karera noong 1964 sa pelikulang Leron, Leron Sinta, kung saan nakasama niya sina Susan Roses at Eddie Gutierrez. Sa loob ng ilang taon, siya ay naging bahagi ng Stars 66, isang grupo ng mga bagong mukha na inilunsad ng Sampaguita Pictures. Sa grupo na ito, nakasama niya sina Gina Pareño, Dindo Fernando at Rosemary Sonora, na lahat ay naging sikat na mga pangalan sa industriya. Sa kasagsagan ng kanyang karera, si Ramil ay kinilala bilang Prince of Philippine Movies noong 1966. Isang titulo na iginawad ng Bulaklak Magazine. Nagpatuloy ang kanyang kasikatan sa mga pelikulang tulad ng Kulay Rosas ang Pag-ibig, 1968 at Paula, Dan, 1969. Isa siyang versatile na aktor na nagampanan ng iba't ibang uri ng papel mula sa romantikong leading man hanggang sa mga karakter na may lalim at komplikadong emosyon. Matapos ang dekada ng kasikatan, si Ramil Rodriguez ay nagpatuloy sa paggawa ng mga pelikula at teleserye. Kabilang sa kanyang mga notable projects ay ang Sinasamba Kita, 1982, Kaya Kong Abutin ang Langit, 1984, Mula sa Puso, 1997, at May Bukas Pa, 2009-2010. Sa kabuuan ng kanyang karera, siya ay lumabas sa mahigit 110 na pelikula at palabas sa telebisyon. Isang patunay ng kanyang dedikasyon at kahusayan bilang isang artista. Sa personal na buhay, siya ang nakatatandang kapatid ng aktor na si Pepito Rodriguez. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Ramil Rodriguez ay pumanaw noong Abril 29, 2014 sa edad na 69 matapos ang pakikipaglaban sa lung cancer. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang malalim na bakas sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ang kanyang kontribusyon sa sining at kultura ay hindi malilimutan at patuloy siyang isinasaisip at pinahahalagahan ng mga Pilipino. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa buhay ni Ramil Rodriguez, isang tunay na alamat ng pelikulang Pilipino. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng ating mga paboritong personalidad. Salamat sa inyong panunood at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode. Dito lang sa Pinoy Wisdom.